Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ito pong pag-uusapan natin mga kababayan at mga video panonoorin po natin ay walang iba lang naman kung hindi yung mga video ni Models of Manila na kung saan mga kababayan natalakay po dito or masasabi na rin pong update dito patungkol po dun sa nangyaring hearing po kanina. At dito matatalakay po natin yung paninindigan ng Tape Incorporated na hindi po sila nagkulang sa benepisyo ng mga umalis na empleyado sa kanila na sumama sa Tito Vic and Joey mga kababayan. At dito, bago natin ito pag-usapan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like etong live streaming natin ito at huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng issue. At gusto ko po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok na mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan. Right? So anyway mga kababayan, punta na tayo dito sa ating pag-uusapan agad. Shoutout po sa 108 na nakatutok po sa atin. Ayan, may kalab shoutout po sa inyo. So kung matatandaan nyo, nagkaroon po kanina ng hearing na kung saan mga taga GMA 7 ata yung nag-present naman po ng kanilang ebidensya. At gaya nga po ng inaasahan natin, walang lumabas mga kababayan na resulta ng sa preliminary injunction. At base nga po dito sa naging balita nitong si Models of Manila, ikinikredit natin sa kanya yan, na isasabay na nga daw po mga kababayan dun sa final result yung resulta ng preliminary injunction. So ibig sabihin mga kababayan, kahit ako nagtataka ako na bakit kailangan pang isabay dun sa mismong resulta ng ibang mga kaso mga kababayan, yung naging resulta ng hearing ng sa preliminary injunction. So sa madalit salita, itong kasong ito mga kababayan, itong hearing na ito ay aabutin pa ng December o kaya January. So ganun katagal mga kababayan. Actually hindi naman sobrang tagal. Ito na yung pinakamabilis na masasabi natin na paggulong or pag-ikot ng paglilitis mga kababayan dito sa kasong isinampa ng Tito Vic and Joey laban sa TVJ dito sa hukuman natin sa Pilipinas mga kababayan. Ito na yung masasabi nating mabilis, pinakamabilis hanggang January. Anyway, play na po natin mga kababayan. Ikinikredit natin kay Models of Manila yan na kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. So panonoorin natin lahat yung tatlong naging live ni Models of Manila at titingnan natin yung punto, yung gusto nating malaman patungkol dun sa empleyado, kung empleyado ba talaga ng Tape Incorporated yung mga umalis or mga talent nila mga kababayan. So ito, pakinggan natin. Good morning! Isang makulimlim na Lunes po sa inyong lahat. So nandito po tayo ngayon sa Marikina para po sa panibagong round ng hearings para po sa kaso ng Tape versus TVJ. At ang ngayong araw po, ang magte-testify naman at ang mag-witness sa korte ay ang panig ng GMA para mabigay po nila yung kanilang side ng kaso at makapag-testify po dito po sa korte. Of course, So baka marami ang nagtataka, lalo na yung mga panatiko nung iba na gusto lamang makakita ng buta sa Tito Vic and Joey na bakit daw? Kasi may mga nakikita ako sa comment section mga kababayan nung iba na bakit daw po kasali pa ang GMA7 sa hindi pagkakaintindihan ng Tape Incorporated at saka daw po ng Tito Vic and Joey. Uulitin ko lamang po mga kababayan kaya po kasali ang GMA7 dito sa hindi pagkakaunawaan ng Tito Vic and Joey at saka ng TVJ dahil mismong sa network po ng GMA7 ipinalabas yung mga episode po na wala pong pahintulot ng Tito Vic and Joey. Nung umalis po sila, nagpalabas po ng mga episode mga kababayan ng It Bulaga, which is nandoon na mukha ng Tito Vic and Joey sa network po ng GMA7. So kaya po sila kasali dito sa isinampang reklamo ng Tito Vic and Joey. Ipagpatuloy pa natin. may po sila yung pong GMA sa kasong ito kasi po sila ang network na nag-ere nung pong replay ng It Bulaga na pinalabas po ng tape na walang pahintulot mula po sa TVJ. So kaya po nadama yung pong GMA, kaya nagkagulo-gulo din po dahil nga po doon sa mga pangyayari na yun. After po magpaalam ng Tito Vic and Joey ay pinili pa rin ipalabas ng tape yung pong mga episode na yon kahit po walang permission para galing po sa TVJ. Siyempre po, sila po yung nandun sa mga episode na yon, wala namang kontrata tungkol doon na pwedeng i-replay o pwedeng ipalabas po muli. So yun po ang hinahabol po ng Tito Vic and Joey. Kumukuha po sila ng damages worth mga 21 million. So
ngayon po umaga dito sa korte, inaabangan po natin yung pong mga taga GMA. So ibig sabihin mga kababayan sa madalit salita, ano po kung meron pang hinihingi memorandum, matagal-tagal pa, aabutin pa hanggang January, hanggang sa matapos mga kababayan, yung kontrata ng Tape Incorporated sa GMA7, naaabutin pa ng ganung katagal bago lumabas yung resulta mga kababayan. So matagal-tagal pa ang paggamit ng Tape Incorporated sa pangalang Itbulaga. Sa madalit salita mga kababayan, kasi ang tingin ko talaga dito kahit naman, di ba, dati pa naman nating sinasabi na mahaba-haba pa ang pagsasamahan natin dito. Aabutin pa tayo ng Pasko dito mga kababayan, hindi lang Pasko, pati bagong taon. Di ba? Lagi ko sinasabi yan sa inyo, pamula nung kainitan, nung umpisang nagsama-sama tayo mga kababayan, sabi ko sa inyo, aabutin pa tayo ng Pasko sa laban na ito. Ano po, bago natin makamtan o maramdaman yung resulta mga kababayan, ano po ng hukuman dun sa may Marikina. So, at saka pag umabot naman ito mga kababayan, halimbawa hindi na satisfied ang Tape Incorporated or ang Tito Vic and Joey sa magiging resulta mga kababayan, meron pa silang pwedeng pagdalhan. Ano po, or pwedeng pagdalhan ng naging resulta, which is yung Court of Appeals mga kababayan, pwede pa silang umapila. So kung sakaling hindi nagustuhan ng Tape Incorporated yung naging resulta ng Marikina mga kababayan, pwede pa nilang ilaban yan hanggang Korte Suprema kung gusto lang nila. Pero base nga mga kababayan, base nga dun sa naging balita ng mga vlogger ng kabila, talagang pinapahiwatik na nila ngayon pa lang na kung sakasakaling hindi nila maunawaan yung magiging resulta or hindi nila tanggap, talagang paabutin po nila ng Korte Suprema yan. Ano po, dahil alam natin, pagkatapos ng Marikina, kung gusto nila mag-apila, nandiyan naman ang Court of Appeals. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Mga po natin, hindi ko po sure kung darating yung mga taga-tape, kung kasama din po sila dito, kung sasamahan nila yung mga taga-GMA, pero yung sa panig po ng TVJ sa Divina Law, nihintay din po natin, kung sakali pong nandyan sila Attorney Buko, ay tatanungin po natin sila kung ano na po ang update. Una po, tungkol po dun sa injunction na hinihintay po natin, kasi around 30 days yun. Yun po yung natapos na hearing nung huli. At kung sakaling lumabas na yung resulta nun, so tatanungin po natin kung kailan posible kaya lumabas. Pangalawa po, tatanungin po natin yung pong sa trademark na kaso po, yung pong trademark na ina-apply ni Joey De Leon, kung kamusta na po ba, kung tinanggap po ba ng IPO yung pong opposition ng tape kahit po ito ay na-delay, kahit po late po pumasok, di ba? Kahit late na pumasok yung pong kanilang opposition tungkol po dito, and yung kanilang pag-oppose na din doon naman yung kanilang papakancel doon po sa trademark ng tape para po sa Itbulaga. So dalawa po yung tumatakbo doon po sa tape sa IPO na mga issue at na mga kaso. So alamin po natin yung kala Attorney Buko at try na din natin kung baka may update na doon sa YouTube o doon sa ibang mga pinaglalabanan pa ng dalawang kampo. So subukan natin yun. Doon naman kay Attorney Maggie, medyo alamin ko din kung ito sino kaya to. Nagkano ko mga kababayan, nagtingin-tingin ako kanina doon sa mga, kasi alam naman natin ang Abante, ang isa sa pinakaunang naglalabas ng balita. Ano po yung Abante una sa balita? So nagtitingin ako doon ng mga paliwanag ng mga lawyer ng tape o kaya ng lawyer ng Tito Vic and Joey. Wala pa naman tayo mga kababayan na nakikitang update. Kaya ito lang yung nakita talaga natin na pinakamasasabi nating update. Kasi mamaya may mababanggit dito si Models of Manila patungkol doon sa mga empleyado. Yun kasi, di ba sabi ko naman sa inyo, yun yung isa sa pinakatututukan natin. Yung patungkol doon sa empleyado. Kasi doon natin malalaman kung empleyado ba talaga yung umalis or talent. Dahil pag talent yun mga kababayan, isa lang ibig sabihin nun. Wala silang karapatan doon sa mga YouTube channel, wala silang karapatan doon sa mga segment. Mga kababayan, ibig sabihin, ipinaregister nila yung mga segment under the tape mga kababayan nang walang consent mga kababayan nung sinasabi nilang empleyado nitong si Miss Jennifer Kaya talaga tinututukan natin ito kahit medyo nakakantok mga kababayan yung talagang pagtsatsagaan natin itong tapusin itong tatlo. Ayan tatlo yan. Pagtsatsagaan natin mga kababayan yan kahit medyo wala munang patawa. So gusto ko lang talaga malaman yung sinasabi ng taga-tape na kung empleyado ba or talent yung mga umalis. Dahil meron nga tayong sisilipin doon. So ipagpatuloy pa natin. Alamin ko din kung may yung sa labor case ba, kung aware ba siya doon, kung meron ba siyang, kung siya din ba yung nakaharap doon or ito, yun na si Atty. Maggie natin. So guys, lalapit na tayo. Ayun siya.
Ayun sa likod, makita nyo. Puta siya, ayun, nadaan sa likod. Yan si Attorney Maggie. So, ayun po, mag-hello tayo. So, thank you very much guys. Yun na muna po, tuloy-tuloy po yung coverage po natin dito po sa kaso ng Tape at TVJ. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Mamaya-maya po, parating na din yung sa Divina Law. So, update ko po kayo. See you po sa next video. Stay safe parati guys.